Bilang isang magulang, obligasyon natin ang pag-aralin, pakainin at protektahan ang ating mga anak. Isa si Malan, ang masasabing hindi sinuwerte sa kanyang ina. Noong buhay pa ang kanyang ama, masaya silang pamilya. Laging sagana ang kanilang hapagkainan, laging may pasalubong ang kanyang ama, sa tuwing darating ito sa bahay. Dahil sa ganoong sistema ng kanyang pamilya, naging inspirasyon niya ang kanyang ama, upang pagbutihin ang kanyang pag-aaral, at hindi nga siya nabigo dahil nakakakuha siya ng pinakamataas na parangal sa kanilang paaralan. Nabago ang lahat ng isang hapon nang mabalitaan nilang wala na ang kanyang ama, palibhasa ay bata pa si Malan kaya hindi niya naiintindihan ang nangyayari, siya ay grade 5 lang noon, sa madalit salita na ulila siya sa ama. Wala pang isang taon ay nakahanap na ang kanyang ina ng makakapisan, kung tutuusin ay pangatlo na niya ito, dahil sa nagka-boyfriend pa siya, bago ang kapisan niya ngayon. Nagkaroon siya ng bagong pamilya, si Malan na anak ay lumayo, nakitira sa kanyang lola, nanay ng tatay niya. Hindi niya alam kung ano ang ipinaglalaban ng nanay niya, lagi niyang ginugulo ang lola niya, kesyo na brainwash daw siya ng mga lola niya. Choice ni Malan ang lumayo, dahil hindi niya gusto ang kanyang amain, bukod sa lasinggero na ito, ay may record pa sa pulisya. Pilit siyang kinuha ng kanyang ina, sa poder ng mga lola niya. Ngunit doon siya pinatira sa dating bahay nila noong nabubuhay pa ang kanyang ama. At siya ay sa bahay ng bagong kinakasama niya, sa makatuwid sa edad na 11 ay nagsosolo siya sa bahay. Kinuha lang pala siya upang may masabi na mabuti siyang ina. Naputulan ng kuryente ang bahay ni Malan, natutulog siya, nagasera lang ang kanyang ilaw, hiningi pa niya ito sa kanyang tiyahin, nagluluto siya ng kanyang pagkain, buti na lang may tanim siya noong talbos ng kamote at malunggay sa paligid. Binibigyan siya ng kanyang lola ng bigas, ang kanyang ina ay umalis kasama ang kanyang asawa, nagpa-Maynila silang dalawa. Hindi man lang iniintindi si Malan kung may pagkain o wala ang bata, kahit baon ay hindi iniwanan ng ina. Mabuti na lang ay palihim siyang tinutulungan ng tiyahin at tiyuhin, dahil ayaw nila ng gulo at baka awayin na naman sila ng nanay ni Malan. Pinagkakasya ni Malan ang allowance niya sa loob ng isang linggo, dahil hindi rin naman mayaman ang kanyang mga tiyahin, okay lang sa kanya basta siya ay makatapos. Pumupunta siya sa tabing dagat upang mag-antay ng bangkero na dadaong, upang magbuhat ng bangka, nang sa ganoon ay mabigyan man lang siya kahit ilang piraso ng isda, pang-ulam na niya sa gabi at sa umagahan bago siya pumasok sa eskwela. Nagpatuloy ang ganoong buhay ni Malan. Bagamat nakatira siya mag-isa sa lumang bahay nila, ay parang wala na din siyang magulang, dahil ang kanyang ina ay lumayo na at tumira na sa Maynila kasama ng kanyang kinakasama. Hanggang sa nakatapos na nga si Malan ng high school. Gusto niya magtrabaho kaya agad ay lumuwas si Malan sa Maynila at nakitira sa kanyang tiyahin, upang magtrabaho. Sa edad na 16, ay natanggap siyang tagahugas ng pinggan sa isang karenderya. At nang nag-18 na siya ay pumasok siya sa mga factory, upang mas malaki ang kanyang sasahurin. Nagsumikap si Malan, habang nagtatrabaho ay pinilit niyang makatapos ng kolehiyo. Nakita ng manager ang kanyang pagsusumikap, at nalaman na nakatuntong din ito ng kolehiyo. Na-promote siya sa kumpanya na pinapasukan niya. Dahil sa kanyang dedikasyon at sipag sa trabaho, mula noon ay wala na nga siyang balita sa kanyang ina. Iwinaksi niya ang isipin na iyon. Nakabili na nga siya ng bahay, dahil ayaw niyang mangupahan, at naisip niya na balang araw ay mabuo din siya ng pamilya. Naging maayos ang kanyang buhay, nagkaroon din siya ng lending, doon ay kumita ng malaki si Malan, nagpatayo ng negosyo, at tuluyan na nga siyang umalis sa kumpanya upang mag-focus sa negosyo niya. Isang araw ay ipinatawag siya ng tiyahin sa bahay nila. Akala niya ay may okasyon lang, kaya naman siya ay nagpunta. Nagtaka siya kung bakit wala namang handaan. May lumabas na isang babae sa CR, payat at maputi na babae, at nagulat si Malan, kung bakit pa siya ipinatawag ng tiyahin, gayong itinakwil na nga siya ng kanyang ina. Oo, ina ni Malan ang lumabas sa CR. Hindi umiyak si Malan, dahil wala namang kaiyak-iyak. Nagtanong lang siya sa tiyahin kung bakit pa siya ipinatawag. Wala na pala sila ng asawa ng nanay niya, at galing pala siya sa ibang bansa. Matagal na panahon siya sa ibang bansa ni Sin kung dulang ay wala man lang siya naipon. Lahat daw ng pinagpaguran niya ay ipinapadala niya sa asawa niya. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang kanyang ina na tumira sa bahay niya. Kung kayo kay Malan, anong magiging desisyon niyo?